Hello guys! Sa video na ito, ating ibubuod ang 2017 thriller crime movie na may pamagat na Bad Genius. Bago natin simulan, hihilingin ko muna sana na mag-subscribe na kayo at i-hit nyo na din ang notification bell, para lagi kayong updated pag nag-upload pa tayo ng mga ganitong klaseng palabas. Marami pong salamat. Magsisimula ang pelikula sa pagpapakita sa batang babae na nagngangalang Lynn. Siya ang nangungunang mag-aaral sa sekundarya at siya ay nakatira kasama ang kanyang ama. Isang araw, pinasok siya ng kanyang ama sa isang bagong prestihiyosong paaralan, ngunit ayaw niyang mag-aral doon dahil malaki ang gastos sa enrollment fee at iba pang gastusin. Dahil mahalaga si Lynn sa paaralan sa pagiging matalino, binigyan siya ng principal ng scholarship para doon siya makapag-aral. Habang kumukuha ng mga larawan para sa kanyang ID, nakilala niya si Grace, isang mabait na tao ngunit hirap sa akademya. Naging mabuting magkaibigan sila mula noon, di kagaya ni Lynn, hindi siya masyadong matalino pero medyo magaling siya sa ibang bagay, kagaya ng pag-acting. Sa silid-aklatan, sinabi niya kay Lynn na gumawa ng bagong tuntunin ang paaralan. Upang makapasa sa grado, ang pangkalahatang average ay dapat nasa pagitan ng 3.2. Bilang resulta, sinabi sa kanya ni Grace na tiyak na bagsak siya sa pagsusulit. Dahil alam niyang si Lynn ay isang henyong babae, hiniling niya sa kanya na tulungan siya sa kanyang problema. Sa araw ng pagsusulit, nalaman ni Lynn na ang pagsusulit ay eksaktong kapareho ng mga tanong na inilabas ng guro sa mga pribadong sesyon ng pagtuturo. Tumingin din siya kay Grace, na pagtantong hindi niya masagot ng maayos ang mga tanong. Nagpasya siyang tulungan ito sa pamamagitan ng pagsulat ng mga tamang sagot sa isang pambura, pagkatapos ay ipinasa ito kay Grace gamit ang kanyang sapatos. Muntik na silang mahuli ng guro, ngunit sa kabutihang palad, ito ay nalampasan ni Lynn. Sa huli, nakakuha si Grace ng 3.87 GPA, habang si Lynn ay nakakuha ng 4.0 GPA. Upang pasalamatan si Lynn, inimbitahan siya ni Grace sa pool party para ipagdiwang nila ang kanilang magagandang marka. Doon, nakilala ni Lynn ang kasintahan ni Grace na si Pat. Di tulad niya, napakayaman ni Pat. Nalaman niya mula kay Grace na matagumpay na natulungan ni Lynn ang kanyang kasintahan sa pagsusulit. Dahil dito, nag-alok siya ng malaking halaga ng pera para matulungan siya at ang kanyang mga kaibigan na mandaya sa isa pang pagsusulit. Bagamat sa una ay nag-aatubili, tinanggap ni Lynn ang alok ng kalaunan ay nalaman niya na ang paaralan ay lihim na nangolekta ng karagdagang bayad mula sa kanyang ama, na kumikita lamang ng katamtaman bilang isang guro. Hindi nagtagal, gumawa siya ng isang sistema ng mga signal sa kamay batay sa ilang mga piano key. Habang pinipindot ni Lynn ang mga key, ang bawat pattern ng pagpindot ay kakatawan sa mga letrang A, B, C, at D. Ang iba ay kailangan lamang na matindaan ang pattern habang ginagamit ni Lynn ang mga ito upang magpadala ng mga sagot sa oras ng pagsusulit. Sa makatuwid, ang kanyang mga kliyente sa kalaunan ay lumalaki. Mula sa perang kinita niya, binilhan niya ang kanyang ama ng bagong kamiseta. Tingid sa kaalaman ng kanyang ama, inilihim niya ang lahat, na nagkukunwari na parang piano lessons lang. Si Bank, isa pang matalinong estudyante sa paaralan, ang karibal ni Lynn sa lahat ng panahon. Tumanggap din siya ng scholarship mula sa paaralan dahil galing siya sa mahirap na pamilya. Iba ang katangian niya kay Lynn. Napakatapat niya at hindi niya kinukonsinti ang pandaraya tuwing may pagsusulit. Kalaunan, siya ay isinama kay Lynn sa isang kompetisyon at sila ay maaaring manalo dito. Pagkatapos nito, tinawag sila ng principal na nagpaalam sa kanila na mayroong scholarship sa ibang bansa na maaari nilang applyan. Gayunpaman, isang estudyante lang ang pwede, dahil dito, naging magkaribal sila sa mga oras na iyon. Pag-uwi ni Bank, nakita niyang maraming labahan ang kanyang ina. Pagkatapos ay nalaman niya na ang washing machine ay sira, kaya ang kanyang ina ay kailangang maglaba ng mga damit ng mano-mano. Hindi niya ito matiis, kaya nag-alok siya ng tulong sa kanyang ina. Kinabukasan, nilapitan siya ng isa pang estudyanteng si Tong. Sinabi niya kay Bank na hindi siya pumasok sa paaralan kahapon, dahil siya ay may sakit, kaya pagkatapos ay nag-alok siya ng pera kay Bank upang tulungan siya sa pagsusulit. Ngunit ito'y tinanggihan ni Bank. Sa panahon ng pagsusulit, aksidenteng nakita ni Bank si Tong na nakatingin sa papel ni Lynn. Pagkatapos ay nagpasya itong sabihan siya tungkol sa pag-uugali ni Tong. Sa kabilang banda, alam na ito ni Lynn dahil isa si Tong sa mga nag-apply sa kanyang piano lesson.
Pagkatapos, sinabihan din ni Bank ang guro habang isinusumit niya ang kanyang mga sagot sa harap ng klase, ngunit hindi ito pinansin ng guro dahil hiwalay ang pagsusulit sa Set A at Set B upang maiwasan ang pandaraya. Samantala, tinatapos muna ni Lin ang kanyang pagsusulit sa Hanay A habang siya ay sabay-sabay na nagpapadala ng mga sagot sa kanyang mga kaibigan gamit ang mga hand signal. Nang hindi nakatingin sa kanya ang guro, ginamit niya ang pagkakataon nito upang ipalit ang kanyang papel kay Tong na Hanay B. Mabilis niyang sinagot ang lahat ng tanong sa Set B dahil malapit nang matapos ang oras. Nakapagtataka, mayroon siyang sapat na oras upang ipasa ang mga sagot sa kanyang mga natitirang kaibigan. Pagkatapos ng pagsusulit, nahuli siya nang binalaan ni Bank ang prinsipal tungkol sa pandaraya kanina. Kaya ipinatawag ang kanyang ama sa paaralan. Ipinaalam ng prinsipal sa kanyang ama ang kanyang ginawa noon. Bilang parusa, sinuspinde ng paaralan ang kanyang scholarship. At saka gumanti siya sa principal sa pagsasabing hindi naman ito full scholarship dahil may iba pang gastusin na kailangan nilang bayaran. Dahil sa galit sa kanyang sinabi, binawi din ng principal ang kanyang pagkakataong mag-apply para sa isang international scholarship sa antas ng universidad. Automatic na si Bank na lang ngayon ang maaaring mag-apply para sa international scholarship, kahit na ito ay isang bagay na ikinalulungkot niya, dahil mahalaga din ito para kay Lin. Pag-uwi niya sa bahay, labis ang pagkadismaya sa kanya ng kanyang ama, dahilan para hindi na niya gustong isuot muli ang kanyang bagong damit. Sinabi rin niya sa kanya na ibalik ang pera sa kanyang mga kaibigan. Noong nakaraang taon ng pasukan, inanyayahan siyang muli ni Grace na lumahok sa pandaraya. Sa pagkakataong ito ay hindi isang ordinaryong pagsusulit, ngunit isang internasyonal na pamantayang pagsusulit para sa mga admission sa universidad na tinatawag na STIC. Sinabi rin sa kanya ni Grace na gusto ng mga magulang ni Pat na mag-aral sila ni Pat sa Boston University, kaya ang pagpasa sa pagsusulit sa STIC ay magpapatunay na sila ay karapat-dapat na mag-aral doon. Noong una ay tinanggihan ni Lin ang imbitasyon dahil ito ay isang napakahirap na pagsubok, ngunit pagkatapos ay sumang-ayon siya nang napagtanto niyang maaari nilang samantalahin ang iba't ibang time zone. Kinaumagahan, gumawa sila ng napakatalino na plano. Si Lin ay maaaring kumuha ng pagsusulit sa Australia kung saan ang pagsusulit ay isinasagawa ng 4 na oras ng maaga, pagkatapos ay maaari niyang ipasa ang mga sagot pabalik sa Thailand at ibenta ang mga sagot sa ibang mga mag-aaral na gustong kumuha ng pagsusulit. Sinabi rin niya sa kanila na kabisado niya ang karamihan sa mga sagot. Gayunpaman, kailangan niya ng tulong ng isang tao para sa iba pang mga sagot, at kailangan niya ng isang taong may kakayahang mag-isip para sa pagsasaulo ng mga sagot, na sa kasong ito ay si Bank. Bukod doon, alam na niya na tatanggi si Bank sa imbitasyon dahil sa ayaw nito sa pandaraya. Isang gabi, bago kumuha ng scholarship exam si Bank, inatake siya ng mga tulisan sa kalye at itinapon siya sa landfill kinaumagahan, na naging dahilan upang hindi siya makakuha ng pagsusulit. Nang malaman nito, pumunta si Lin sa lugar ni Bank at inalok siya ng trabaho. Sa una ay tinanggihan niya ang kanyang alok, ngunit pagkatapos ay sumang-ayon siya para sa pera na lubhang kailangan niya. Nang gabing iyon, naghahanda sila para sa huling operasyon. Ang plano ay sila Lin at Bank ay lilipad sa Australia upang makapagsimula ng pagsusulit. Sa oras ng break, pupunta sila sa banyo kung saan itinago nila ang kanilang cellphone upang ihatid ang mga sagot kina Grace at Pat. Samantala sa Thailand, ipiprint ni Pat at Grace ang mga sagot sa barcode na nakaprint sa mga lapis. Pagkatapos ay ipapamahagi ang mga lapis sa kanilang mga kliyente na sa kasong ito ay mga kalahok sa pagsubok ng STIC. Gayunpaman, sa bisperas ng kanilang paglipad, sinabi ni Pat na siya ang nag-utos sa mga magnanakaw na bugbugin si Bank, upang pilitin siyang sumali sa kanilang plano. Dahil sa galit, agad na inatake ni Bank si Pat. Pagkatapos ay sinubukan ni Pat na humingi ng tawad, ngunit nagpa siya si Bank na umalis sa galit. Si Lin, na nagulat din sa paghahayag, ay nagsimulang muling isaalang-alang ang kanyang mga aksyon at hinabol si Bank. Gayunpaman, bumalik siya upang harapin si Lin at sinabihan siyang tapusin ang kanyang nasimulan. Dahil dito, ipinagpatuloy nila ang kanilang plano. Nang maglaon, sa wakas ay dumating sila sa Sydney para kumuha ng pagsusulit. Sa mga unang seksyon, pareho nilang tinapos ang kanilang pagsusulit bago ang break, na nagbigay sa kanila ng mas maraming oras upang kabisaduhin ang kanilang mga sagot.
Ngunit sa oras ng break, biglang sinabi ni Bank kina Pat at Grace na itaas ang kanyang bahagi upang maipadala ang kanyang mga sagot para sa kanila. Sa una ay nag-aatubili si Pat, ngunit hinikayat siya ni Grace na tuparin ang kanyang nais. Pagkatapos ay inihatid niya ang kalahati ng pera at nangako na ibibigay niya ang natitira pagkatapos ipadala ni Bank ang mga sagot. Bumalik si Lynn at Bank, matagumpay nilang natapos ang kanilang pangalawang seksyon, ngunit may mga problema sa kanilang pangalawang break. Napansin ng opisyal ang matagal na pananatili ni Bank sa banyo sa oras ng break. Sa kabilang banda, huli na si Lynn para ipadala ang kanyang mga sagot dahil may pila sa loob ng banyo ng mga babae. Sa makatuwid, si Bank ay nahuli ng opisyal, habang si Lynn ay namamahala upang makatakas, dala ang kanyang telepono at itinago ito sa kanyang bote at kalaunan ay itinago niya ito sa loob ng isang water dispenser. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang huling seksyon nang wala si Bank, at kailangan niyang isaulo ang lahat ng mga sagot ng mag-isa. Dahil nauubusan na siya ng oras, pinapasukan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng lapis at pagkatapos ay sinabi sa opisyal na siya ay may sakit. Maaga siyang umalis habang ganap niyang kabisado ang mga sagot. Samantala, sinubukan din ng opisyal na nakahuli kay Bank na sundan siya para malaman na konektado sila. Habang hinahabol ay pinapadala niya ang mga sagot sa kanyang cellphone. Halos mabigo rin siyang maipadala ang huling hanay ng mga sagot, nang may nakabangga sa kanya, ngunit sa kabutihang palad ay nagawa niya ito. Pagkatapos, sa wakas ay nahuli siya ng opisyal, na hinihiling na sumama sa kanya para sa pagtatanong. Sa panahon ng interogasyon, sinenyasan siya ni Bank na iwan siya sa pamamagitan ng pagtanggi na hindi niya siya kilala. Pagbalik sa Thailand, masayang sinalubong si Lynn ni Pat at Grace at nalaman din na matagumpay ang kanilang pamamaraan, ngunit tinalikuran niya sila at tinanggihan ang kanyang bahagi ng pera dahil sa kanyang masamang karanasan sa Sydney. Nagdiriwang pa rin sila kasama ang iba pang kalahok na nakapasa sa pagsusulit sa STIC. Sinabi rin nila kay Lynn na kinuha na ni Bank ang kanyang bahagi, pagkatapos ay umalis na siya sa group chat. Maya-maya, siya ay inanyayahan ni Bank na pumunta sa kanyang lugar. Tila namuhuna na siya sa kanyang bahagi sa pag-aayos ng negosyo ng kanyang ina. Pagkatapos nito, ipinaalam sa kanya ni Bank na magsimula ng isa pang pandaraya. Tinitiyak din niya na sa pagkakataong ito ay magiging mas ligtas at mas marami ang kanilang kliyente. Nang tinanggihan niya ito, sinabihan siya ni Bank na ibubulgar ang buong pangyayari na siya ay isa pang utak sa likod ng huling dayaan. Pagkatapos ay sinabi muli sa kanya ni Lynn na nakapagpas siya na siyang maging malinis. Nang maglaon, maluhaluhang nagtapat siya sa kanyang ama, na natuwa sa kanya at tumulong sa kanya na ayusin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsusumit ng formal na pagtatapat sa organisasyon ng STIC. Dito na magwawakas ang ating palabas, sana ay nagustuhan ninyo, marami pong salamat.